Ang dinastiyang politikal ay isang sistema ng pamamahala o kalakaran sa politika kung saan ang kapangyarihan at impluwensya sa pamahalaan ay umiikot o naipapasa sa loob ng iisang pamilya o angkan. Sa sistemang ito, magkakasunod o magkakaugnay na ang mga miyembro ng pamilya ang umahawak ng mga posisyon sa gobyerno sa loob ng maraming henerasyon o magkakasunod na termino. Ano naman ang mga katangian ng dinastiyang politikal? Una ay ang pananatili ng kapangyarihan. Ang kapangyarihan ay naipapasa sa anak, asawa o ibang kamag-anak sa pamamagitan ng halalan o sa pamamagitan ng pagtatalaga sa kanila ng kasalukuyang opisyal na miyembro ng pamilya. Ikalawa ay ang impluwensya. Ang dinastiya ay may malaking impluwensya sa ekonomiya, politika at ibang aspeto ng lipunan sa lugar o bansa kung saan sila nanatili sa pwesto. Ikatlo ay ang kontrol sa proseso ng halalan. Dahil sa yaman, koneksyon at kasikatan ng pamilya, nagkakaroon sila ng kalamangan sa halalan na nagiging dahilan upang manalo ang mga miyembro sa kanilang pamilya laban sa ibang mga kandidato. Ano naman ang mga epekto ng dinastiyang politikal? Una ay ang positibo. May pagkakataon na ang mga miyembro ng dinastiya ay may karanasan at kaalaman sa pamahalaan, kaya't nagiging mas madali ang pag-adapt ng mga pulisiya at programa ng bawat henerasyon. At meron din namang negatibong epekto. Maaring mauwi sa katiwalian, pag-aabuso sa kapangyarihan, at kawalan ng tunay na kompetisyon sa politika na naglilimita sa mga bagong ideya at lider. Sa Pilipinas, halimbawa, ang mga dinastiyang politikal ay laganap sa iba't ibang rehiyon. At dahil dito nagiging sentro ng talakayan ang posibilidad ng pagpapasa ng anti-political dynasty law. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin ito naisa sa batas. Ang kasaysayan ng political dynasty sa Pilipinas ay nag-ugat mula sa panahon ng mga Kastila at patuloy na lumalaganap hanggang sa kasalukuyan. Ang mga dinastiyang politikal ay nabuo sa pamamagitan ng kilalang pamilya na may kapangyarihan at impluwensya sa lipunan at politika at patuloy ito sa iba't ibang panahon ng kasaysayan ng bansa. Una ay ang panahon ng mga Kastila, 1521 hanggang 1898. Sa panahon ng kolonyal na pamamahala ng Espanya, ang mga mayayamang pamilya ay binigyan ng pribilehiyong mamuno bilang mga prinsipalya o lokal na pinuno. Ang mga prinsipalya ay kadalasang mga katutubong elite na tumulong sa pamahalaan upang kontrolin ang Pilipino kapalit ng kanilang sariling kayamanan at impluwensya. Dahil dito nabuo ang tradisyon ng angkan o mga kilalang pamilya na nagmamana ng kapangyarihan sa politika sa bawat henerasyon. Panahon ng mga Amerikano, 1898 hanggang 1946. Nang sakupin ng mga Amerikano ang Pilipinas, nagkaroon ng halalan at binigyan ang mga Pilipino ng karapatang bumoto at mamuno sa mga lokal na pamahalaan. Gayunpaman, ang pagboto at pagtakbo sa posisyon ay limitado sa mga nakapag-aral at mayayamang pamilya na naging dahilan ng patuloy na pamamayani ng mga dinastiyang politikal. Ang pamilya tulad ng Osmeña sa Cebu, Laurel sa Batangas at Roa sa Capiz ay ilan sa mga pamilyang nakinabang sa bagong sistema ng politika sa ilalim ng mga Amerikano. Panahon ng mga Ikatlong Republika o panahon ng Ikatlong Republika, 1946 hanggang 1972. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, naging Republika ang Pilipinas, ngunit nanatili ang kapangyarihan sa kamay ng mga mayayamang pamilya. Sa panahong ito, lalo pang lumakas ang mga politikal na dinastiya dahil sa tuloy-tuloy na kontrol nila sa lokal at pambansang halalan. Maraming mga kamag-anak sa kilalang pamilya, gaya ng mga Marcos sa Ilocos Norte, Lopez sa Iloilo, at Aquino sa Tarlac, ang nagpatuloy ng kanilang impluwensya sa gobyerno. Panahon ng martial law,
1972 hanggang 1981. Noong 1972, idiniklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang martial law na nagpapatibay sa kapangyarihan ng kanyang sariling pamilya sa gobyerno. Nagkaroon ng pagbabago sa sistema ng pamahalaan kung saan halos lahat ng kapangyarihan ay nagkatuon sa Pangulo na naging dahilan upang ang mga Marcos at kanilang mga kaalyadong pamilya ay mamumuno ng may higit na kontrol at kapangyarihan sa bansa. Pagkatapos ng EDSA People Power Revolution 1986 hanggang sa kasalukuyan. Matapos ang pagbagsak ni Marcos noong 1986, ang mga nagbalik sa gobyerno ay mga pamilya rin na matagal nang namamayagpag sa politika. Nagpatuloy ang dinastiyang politikal sa pamamagitan ng pagbabalik sa pwesto ng mga Aquino, Huangco at iba pang pamilyang kaalyado ng bagong rehimen. Sa paglipas ng mga taon, lumawak ang saklaw ng mga politikal na dinastiya. Ang ilang pamilya ay nagpalawak ng kanilang kontrol mula sa lokal na pamahalaan papunta sa Senado, Kongreso at maging sa mga tanggapan ng Pangulo at Vice Presidente. Kasalukuyang kalagayan. Sa kasalukuyan, ang dinastiyang politikal ay nanatiling laganap sa maraming bahagi ng Pilipinas. Ang mga pamilyang may kontrol sa politika sa mga rehiyon ay patuloy na namamayagpag at madalas na may kakayahang maglipat-lipat ng posisyon sa kanilang mga kamag-anak upang maiwasan ang term limits. Ang mga pamilyang tulad ng Duterte sa Mindanao, Marcos sa Ilocos at Estrada sa Maynila ay ilan lamang sa mga halimbawa ng mga pamilyang may malaking impluwensya sa kasalukuyang politika. Epekto at kontrobersya. Ang mga dinastiyang politikal ay kadalasang pinokondina dahil sa kanilang impluwensya sa ekonomiya, pag-abuso ng kapangyarihan at ang kanilang kakayahang makontrol ang halalan. Ang paglaganap ng dinastiya ay nagiging hadlang sa mga bagong lider na nais maglingkod sa pamahalaan na naglilimita sa tunay na representasyon ng mga tao. Pagsusulong ng Anti-Political Dynasty Bill. Bagamat may probisyon ang saligang batas ng 1987 na nagsasabing dapat ipagbawal ang dinastiyang politikal, wala pa ring batas na direktang pumipigil dito sa kasalukuyan. Ang kakulangan sa batas na ito ay patuloy na pinagtatalunan at sinusuportahan ng ilang organisadong grupo at organisasyon at lider sa pagsampa o pag-asang masugpo ang patuloy na pamamayagpag ng mga dinastiyang politikal sa bansa. Noong 2015, ang batas laban sa dinastiyang politikal sa Pilipinas ay hindi pa rin isa sa batas kahit na may mga probisyon sa ligang batas ng 1987 laban dito. Probisyon ng saligang batas ng 1987. Ayon sa Artikulo 2, Section 26 ng saligang batas ng 1987 ng Pilipinas, nakasaad na dapat siguruhin ng Estado ang pagkakapantay-pantay ng oportunidad sa serbisyo publiko at ipagbawal ang mga dinastiyang politikal ayon sa maaaring itadhana ng batas. Ibig sabihin, hinihikayat ng saligang batas na gumawa ng batas na maglilimita o magbabawal sa mga dinastiyang politikal. Gayunpaman, walang batas na inipapasa upang bigyang diin o isabatas ang probisyong ito. Mga panukalang batas laban sa dinastiyang politikal. Noong 2015, ilang mga panukalang batas ang isinulong ng Kongreso upang mapigilan ang dinastiyang politikal. Ngunit wala sa mga ito ang umabot sa formal na pag-aproba. Ilan sa mga panukalang ito ay ang una, Anti-Political Dynasty Act. May ilang bersyon ng Anti-Political Dynasty Bill na inahin ng Senado at sa House Representatives. Sa layunin ng batas na ito
ay magtakda ng limitasyon kung gaano kalapit ang kamag-anak na maaaring tumakbo o hawak ng posisyon sa gobyerno ng sabay o sunod-sunod. Ikalawa, panukalang pagsasabatas ng term limit. Sinusubukan ng ilan na itakda na mas mahigpit na term limit para sa mga kamag-anak ng kasalukuyang mga opisyal. Mga probisyon sa Sangguniang Kabataan or SK Reform Act. Noong 2015, naisabatas ang Republic Act No. 10742 o Sangguniang Kabataang Reform Act of 2015 kung saan isinama ang probisyon laban sa mga dinastiyang politikal sa SK or Sangguniang Kabataan. Sa ilalim ng batas na ito, ang mga kandidato para sa SK ay dapat kamag-anak hanggang sa ikalawang antas ng pagkakamag-anak ng kasalukuyang mga opisyal na nahalal o nagtatalaga sa kanilang posisyon. Bakit hindi pa rin naipapasa? Ang isang dahilan kung bakit hindi naipapasa ang mga batas laban sa dinastiyang politikal ay ang pag-aari ng malaking bahagi ng Kongreso ng mga pamilyang kabilang sa mga dinastiya dahil nagkakaroon ng conflict of interest kaya't hindi lumalampas sa mga komite ang mga panukalang batas na ito. Sitwasyon sa taong 2015. Sa kabila ng mga panukala at mga probisyon ng saligang batas, walang konkretong batas noong 2015 na nagbabawal o naglilimita sa mga dinastiyang politikal sa Pilipinas, maliban na lamang sa mga alituntunin para sa Sangguniang Kabataan na naisa sa batas sa pamamagitan ng SK Reform Act. Ang mga push factor ng dinastiyang politikal ay ang dahilan o salik na nagtutulak sa mga pamilya na sumabak o magpatuloy sa politika. Ang mga dahilan kung bakit sinusuportahan ito o tinatanggap ng mga tao ang mga pamilyang ito sa gobyerno. Narito ang mga pangunahing push factors na nagiging dahilan ng pag-usbong at pananatili ng mga politikal na dinastiya sa Pilipinas. Una, impluwensya at kapangyarihan. Ang pangunahing dahilan para sa isang pamilya na magtatag o mananatili sa isang politikal na pamamagitan o sa pamamagitan ng pagkontrol sa lokal o pambansang pamahalaan at nagiging madali para sa kanila na i-promote ang kanilang interes at impluwensyahan ang ekonomiya, kalakalan at iba pang sektor. Pangalawa, pang-ekonomiyang kapakinabangan. Ang pagiging nasa pwesto ay nagbibigay ng pagkakataon para sa mga dinastiya na kumita o magpalago ang kanilang yaman sa pamamagitan ng proyekto sa gobyerno, pangalan ng budget at mga kontrata. Maraming pamilya sa politika ang nagiging malapit sa mga negosyante na nagiging kapaki-pakinabang sa magkabilang panig. Ikatlo, pagpapatuloy ng pribilehiyo at status. Ang politika ay nagiging isang paraan upang manatili sa mataas na estado ang kanilang pamilya sa lipunan sa pamamagitan ng patuloy na pagiging nasa posisyon na ipapasa nila ang kanilang pangalan at reputasyon sa susunod na henerasyon at pinapatibay ang kanilang katayuan sa lipunan bilang isang kilalang pamilya. Pang-apat, kakulangan ng tunay na opinyon or oposisyon. Sa maraming lugar sa Pilipinas, nagiging hadlang ang limitadong edukasyon at akses sa kaalaman para sa mga mamamayan na tumutol sa mga politikal na dinastiya. Kung walang masugid or maasahang mga kandidato na pwedeng humamon sa mga pamilya sa politika, nagiging madali para sa mga dinastiya na manatili sa kanilang posisyon nang walang tunay na kompetisyon. Panglima,
pagpapasa ng kaalaman at kasanayan sa pamamahala. Dahil ang mga miyembro ng politikal at dinastiya ay lumalaking bahagi ng mundo ng politika, marami sa kanila ay naturuan ng kasanayan at kaalaman sa pamamahala na sa murang edad. Dahil dito nagiging natural sa kanila ang magpatuloy sa politika at sa kanilang pagiging bihasa sa pamamahala at nagiging isang push factor para ipagpatuloy ang kanilang tungkulin sa publiko. Pang-anim, tiwala at pagkilala sa mga mayayaman. Sa maraming lugar, tinatanggap ng mga tao ang mga politikal na dinastiya dahil sa nakasanayang tiwala at pagpapahalaga sa kanila or sa kanilang serbisyo. Kung ang isang miyembro ng pamilya ay naging mabuting leader, may posibilidad na ipagkatiwala rin ng mga tao ang posisyon sa ibang miyembro ng kanilang pamilya dahil sa kanilang pagkilala sa pamilya. Ikapito, kakulangan ng mahigpit na batas laban sa dinastiya. Walang batas na tahasang nagbabawal o naghihigpit sa mga dinastiyang politikal sa Pilipinas, maliban sa mga probisyon sa Sangguniang Kabataan Reform Act. Ang kawalan ng batas nagbabawal dito ay isang mahalagang push factor na nagtutulak sa mga pamilyang may kapangyarihan na ipagpatuloy ang kanilang pamumuno sa halip na hayaan makilahok ang ibang tao. Kakayahang maprotektahan ang pamilya at personal na interes. Ang pagkakaroon ng kapangyarihan sa politika ay nagiging paraan para maprotektahan ang personal na interes at kanilang pamilya laban sa anumang legal o pampublikong hamon. Sa ganitong paraan, nagiging push factor para sa kanila ang politika hindi lamang upang maglingkod kundi para maipagtanggol ang kanilang kapakanan o protektahan ang kanilang ari-arian at negosyo. Pang-siyam, suportang pampinansyal mula sa mga negosyante at kaalyado. Ang mga politikal na dinastiya ay madalas na may mas matatag na koneksyon sa mga negosyante at iba pang pamilyang mayayaman. Ang tulong pinansyal na natatanggap ng mga dinastiya mula sa kanilang mga kaalyado sa negosyo ay nagiging push factor upang patuloy silang tumakbo sa halalan at mapanatili ang kanilang posisyon. Pang-sampu, pagkakaroon ng sistema ng patronato o patronage system sa pamamagitan ng pagbibigay ng serbisyo, tulong at mga pabor sa kanilang mga nakakausap, nagiging mas malakas ang kanilang base ng suporta. Ang mga taong nakikinabang mula sa kanilang mga programa ay nagiging tapat na taga-suporta at nagiging dahilan upang maipasa ang posisyon sa loob ng pamilya. Sa pangkalahatan, ang mga push factor ng politikal na dinastiya sa Pilipinas ay nagmumula sa pagkakaroon ng kapangyarihan, proteksyon ng interes, tradisyon at suporta mula sa komunidad. Dahil sa kombinasyon ng mga salik na ito, nagiging mahirap para sa ibang mga bagong lider na makapasok sa politika at maibigay ang tunay na kompetisyon laban sa mga dinastiyang politikal.